Tila kaparehong-kapareho ng eksena ang nagaganap ngayong taon sa nagdaang taon. Sa kadahilan ng unang pahina pa lang ng 2023 ay malagim na pangyayari na ang naganap sa pagitan ng mga Ruso sa lupain ng Ukranya. Sapagkat unang pahina din ng 2024 ay puro palitan na ng pagpapasabog ang nagaganap gaya ng sa Israel at Gaza, Yemen at USA. At nito nga lang ay ang pagsali na din ng Pakistan sa bombahan sa Middle East. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Sa gitna ng bakbakan ng Yemen at ng United States ay biglang umugong ang balita na binomba ng Iran ang Syria at Iraq sapagkat natukoy nga daw nila na may mga headquarters ng Mossad, isa sa mga pinakamatinding elite spy agency ng Israel ang lugar na ito. Walang habas nila itong pinasabog at nito lamang ay hindi na rin nakapagpigil pa ang Pakistan na binomba nito ang bahagi ng Iran. Hindi nga raw basta-basta ang strike na ginawa na ito ng Pakistan sapagkat nagdulot ito ng pagkasawi ng madaming militante. Nagsagawa kasi sila ng magkakasunod-sunod na mga pagpapasabog. Binomba nila ang southern eastern part ng Istan at Balochistan. Isinaad ng Pakistan na ang operasyon na ito ay bahagi ng kanilang Mark-Bar Sarmakar na nangangahulugang Death to the Guerrilla Fighters. Ayon sa pahayag ng Pakistan, ay natukoy nila ang hideout ng mga target nilang militante, kung kaya't agara nilang inatake ito. At sa panig naman ng Iran ay matahas nilang kinondena ang Pakistan dahil naglabas ng statement ang BLF na wala silang hideout sa Iran, kung kaya't ano ang rason kung bakit nila pinasabog ang bahagi ng Iran. Mga militante nga ba talaga ang target ng Pakistan? O kaya naman ay parte ito ng hindi nila matapos-tapos na territorial conflict sa isa't isa? At sa panig naman ng Iran ay matahas nilang kinondena ang Pakistan dahil naglabas ng statement ang BLF na wala silang hideout sa Iran, kung kaya't ano ang rason kung bakit nila pinasabog ang bahagi ng Iran. Mga militante nga ba talaga ang target ng Pakistan? O kaya naman ay parte ito ng hindi nila matapos-tapos na territorial conflict sa isa't isa? Ang pangbobomba ng Pakistan sa Iran ay hindi na bago dahil maging ang Pakistan ay nakaranas na din ng pangbobomba mula naman sa Iran. In short, bahagi ito ng kanilang pag-aagawan sa mga overlapping territory ng bawat isa. Kung papansinin mo kasi ang mapa nila ay magkadikit lamang ang kanilang mga lupain, kung kaya't ang parehong bansa ay prone talaga sa mga land conflict. Ang Balochistan ng Pakistan at ang Sistan at Balochistan naman ng Iran ay magkadugtong, kung kaya't dito talaga madalas na nagkakatagpo ang mga nagliliparang missile sa isa't isa. Alam mo ba na bago pala atake ng Pakistan ang Iran, ay nauna palang nagsagawa ng strike ang Iran?
nais nilang wasakin ang Sunni militant group sa probinsya ng Balochistan. Nagresulta ang strike ng Iran sa pagkamatay ng 2 inosenteng bata, kung kaya't tinawag ito ng mga Pakistani na isang unprovoked violation of airspace. In short, basta-basta na lamang nag-launch ng mga pampasabog ang panig ng Iran. Matapos ito ay may kanya-kanyang paliwanag na ang bawat panig. Sinasabi ng Iran na ang pag-ataking ito ay precise and targeted. Sa madaling salita ay mga anti-Iranian lang talaga ang target nila. Samantalang ang Pakistan naman ay unauthorized ang ginawa nila. At dahil nga sa sunod-sunod na ang pangyayaring ito, ay mas lalo nang sumiklab ang girian ng 2 bansang ito sa isa't isa. At posible na sa mga sumunod na araw ay magkaroon ng retaliation na naman ang Iran. Dahil alam naman natin na ang bansang ito ay tila factory ng mga kagamitang pandigma at hindi basta-basta nagpapatalo. Nagsalita na din ang panig ng United States na kailangan magkaroon ng restraint ang parehong panig. Hindi raw nais ng US na mas lumala pa ito at makisabay ito sa mga bansang nagkakagulo na din. Wala rin daw kasi itong koneksyon sa Gaza, pero malaki ang posibilidad na mas tumindi pa ang kaguluhan sa rehiyong ito. Sinisisi na din kasi ng Iran ang Pakistan na pumapayag silang mag-operate ng malaya ang mga separatistang grupo sa Balochistan. At dahil nga sa grupong ito, ay madami ng mga otoridad ng Iran ang napapatay. Kung kaya't ito ang siyang ginawang dahilan ng Iran upang atakehin din ang Pakistan. At kung titignan mo ang larawan na ito, ay dito lamang pinapakita kung gaano na talaga kagulo sa Middle East. Ang Gaza kung sana'y umabot na ng 100 days ang conflict nila at aabot ng 20,000 plus naman ang manamatay. Ang Israel kung sana'y nakakatanggap din ng pag-atake mula sa Hezbollah at Hamas. Ang Lebanon na nakakaranas ng epekto ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang Red Sea kung saan inatake ng mga Houthi ang lahat ng maglalayag ng mga barko dito. Ang Yemen na nakakatanggap ng strike mula sa US at United Kingdom. Ang Syria at Iraq na itatake naman ng Iran. At nito nga lang ang Pakistan na binomba ang Iran. Marahil ay hindi na mabilang ang pag-atake na tatanggap ng bawat isa at talagang nakakakilabot na ang masaksihan ang mga pangyayaring ito. Naway, isang araw ay mapawi na ang kaguluhan sa kalupaan ng gitnang silangan.